Magandang araw! Ipapakita namin sa inyo ngayon kung ano ang mga bagong features ng ating GoFiber web portal at mobile app na maaari nang magamit ng mga sales partners pagdating ng Business Go Live 3. Ating suriin kung paanong bagong sales partner flow for SME customers. Magsimula tayo sa pag-login sa gofiber.ph. I-click ang Apply Now tab. Piliin ang Sales Partner category. Mapupunta ka na sa login page para sa mga sales partners. Ilagay ang iyong user credentials. I-select ang Keep Me Logged In kung gusto mong naka-login ka pa rin sa susunod mong session. Pagkatapos, i-click ang Login. Upang mag-process ng bagong application, i-click ang New Application button sa iyong dashboard. Piliin ang angkop na market segment para sa customer na nag-a-apply. Pipiliin natin ngayon ang Commercial/SME. I-click ang Continue to Application upang magpatuloy. Upang masimula ng application ni customer, alamin muna natin kung fiber-powered na ba ang area ng kanyang business gamit ang serviceability check. Puna ng fields na makikita para sa mga basic information ni customer. Pagkatapos, i-click ang Continue button. Sunod, ibibigay ang mga hinihinging address details ni customer. Gamitin ang mga drop-down na makikita sa bawat field. I-check kung nasa tamang area sa mapa ang PIN. Pagkatapos, i-click ang Continue. Kung serviceable o fiber-powered na ang area ni customer, lalabas ang success message na, "Yes, your area is pure fiber-powered," kasabay ng button upang i-continue ang application. I-click ang button na ito para magpatuloy sa mga susunod na steps. Kung hindi pa serviceable ang area ni customer, may message na lalabas kung saan ini-inform ang customer na hindi pa serviceable ang area niya. Ngunit i-record ng system bilang lead at siya ay kukontak sakaling maging fiber-powered ang kanyang location. Para ipagpatuloy ang application ni customer, ibigay ang mga hinihingi pang basic business information. Ang ibang mga detalye ay naka-auto-populate na dahil naibigay na ito sa mga nakaraang page. Tandaan na mayroong checkbox dito kung ang customer ay nagtatrabaho sa gobyerno o sa foreign embassy. Hihingin din ang business address ni customer. Punan rin ang required na billing information. Kung pareho lamang ang business at billing address, maaaring i-check ang box na nagsasabing my billing address is the same as business address. Ibigay rin ang contact details ng business. Kapag naibigay na ang lahat ng hinihinging information, i-click ang Next. I-discuss ang mga available na plan sa customer. Piliin sa choices ang desired plan ni customer at i-click ang Confirm button. Sa page na ito, makikita ang laman ng cart ni customer. I-review ang plan na kanyang kinukuha at piliin ang kanyang mode of payment. Maaring piliin ang installment o one-time charge. I-click ang trash bin icon kung gusto ni customer magpalit ng plan sa kanyang cart. Pagkatapos, piliin ang bagong plan. Kapag confirm na ang plan, i-click ang Proceed. Dito makikita na ang summary ng order ni customer. I-click ang Next para sa susunod na step. I-upload ang mga required documents ni customer tulad ng valid ID, proof of billing, business documents, at iba pang additional documents kung kailangan. Maaring makita ang listahan ng documents na pwedeng i-upload kada category sa pamamagitan ng pag-click ng Document Titles.
Siguraduhin ang file format ng mga documents na i-upload ay JPEG, PNG, or PDF. Kung hindi ito tatanggapin ng system. Wala rin dapat special characters maliban sa hyphen at underscore at spaces ang file name nito. Siguraduhin din na ang file size nito ay hindi lalampas sa 5 megabytes. Ang summary ng mga in-upload na documents ay makikita sa bottom panel. Piliin ang subtype ng document na iyong in-upload. May makikita ka ring thumbnail ng mga documents na ito. I-click ang next kapag tapos ka ng mag-upload. Maaari nang mag-book ng installation date sa GoFiber web portal at mobile app. I-select sa page na ito ang preferred installation date ni customer. I-check din ang location details sa bottom panel. Maaari ding pumili ng mga available time slots kapag nag-select ng installation date. Tandaan na hindi maaaring mag-set ng installation appointment sa araw ng application. Hindi masa-select ang current date kapag namimili ng appointment. Tandaan rin na may note sa screen kung saan sinasabing maaaring magbago ang petsa at oras ng installation. Iko-contact ng installer ang customer bago ang installation para i-confirm kung maaari itong mag-proceed. Kapag nakapili na ng appointment, i-click ang confirm. Ang verify and submit page ay mag-a-appear upang bigyan ka ng summary ng transaction. I-click ang edit button upang mag-edit ng isang section. Siguraduhin na tsekan ang boxes ng terms and conditions at privacy notice. Mayroon ding option si customer na makakuha ng newsletters at exclusive marketing promos sa kanilang email kapag nilapatan ng check ang box sa tabi nito. Maglagay ng remark sa remarks field kung mayroon. Ito ay para sa internal communication lamang. Halimbawa, gusto ni customer na connected na siya bago mag-October 18. I-click ang submit kung handa nang mag-proceed sa susunod na step. Kung hindi pa handang mag-proceed sa susunod na step, o nagre-record ng application details ang sales partner offline, maaari mong i-save as draft ang iyong application. Kapag na-click na ang submit button, lalabas ang message prompt na kinakailangan i-verify ni customer ang kanyang account sa pamamagitan ng pag-check ng kanyang email para i-check ang verification email na sinend natin sa kanya. Ang PDF copy ng kanyang application details ay isasend rin sa kanya. Ito ay isang sample ng PDF copy ng application details ni customer. Makikitang nakasaad dito ang mga impormasyong binigay natin sa application process kanina. Kapag na-verify na ang kanyang account, lalabas ang message prompt na your application has been verified. Kasabay nito, bibigyan din siya ng instructions upang mag-register ng isang GoFiber account na maaari niyang magamit bilang subscriber para sa after-sale services tulad ng online billing at payment features.